Dominicana. México. México? Sí, México. México? Who is the winner of Miss El Tocuyo Award this year, Miss Universe 2023? Will it be France, Dominican Republic, or Mexico? Meron pa talagang pa-survey. So, panoorin natin kung sino yung naglalaban-laban for Miss El Tocuyo. Vamos a ver quién creen que es el Tocuyo de este año. República Dominicana. República Dominicana. Sí. México. Lastimosamente. México o República Dominicana. México. ¿México? Sí, México. ¿México? Nunca me esperé que se quedara. México. Dominicana. ¿Dominicana? México. 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 Sí. O República Dominicana. Tocuyo fue México. México. Honduras. República Dominicana. República Dominicana fue el Tocuyo este año, definitivamente. Germany. Dominican Republic o México. México. Obvio, es obvio. México. Pues México. México. Guatemala no pasó. Guatemala también. República Dominicana. Francia. Creo que en México se tocó mucho, pero Costa Rica también lo hizo increíble también. Hay muchas mujeres bellísimas que definitivamente hicieron un trabajo increíble y que quedaron secas. Pero ni modo, mi amor, la que soporte, la que no, que se vaya a dormir. Disclaimer, ang video na to does not intend to discredit yung mga efforts ng mga candidate. In fact, we supported them and me myself, ini-include ko talaga mismo sila sa mga hot picks ko. Kaya lang, there are really certain factors talaga to consider yung mga possible na pwede nating i-connect why they are the recipients of El Tocuyo Award. Anyway, don't forget to follow me sa Instagram, The Story of Anthony. Naka 1,000 na po tayo and thank you so much. What is Miss El Tocuyo or what is El Tocuyo? So this is a term refers to a candidate perceived as a strong contender sa mga pageants such as Miss Universe, Miss International, Miss Earth, Miss World. However, they failed to make the first cut. So hindi sila natawag sa top 15, top 20, semi-finalists, kaya sila natawag na El Tocuyo awardees. One perfect example is yung visibility nila sa mga hot picks. As you can see here, yung mga hot picks ng Such Factor, tapos sa Missology, lagi yung nakikita yung mga candidates na to. Yung mga top 3 candidates, Dominican Republic, Mexico, tapos France. And then meron pa yung mga runner-ups or bubbling up na El Tocuyo such as Canada and Brazil. Lagi silang naipapakita sa mga hot picks. However, hindi pinalad na makapasok sa first cut which is yung top 20 semifinalists. Bakit El Tocuyo? It's because nagsimula yan kay Mariam Habach representing El Tocuyo, Venezuela. So, yung kanyang hometown yon. Tapos, siya kasi yung one of the strongest contestants nung sumali siya representing Venezuela nung 2016. Laging nasa hot picks as in nasa kanya na yung pasarela, best pasarela, yung styling, and the confidence, no? However, she failed to reach the first cut, yung semifinalist. Pero, before Mariam Habach, yung term ay Ruth Ocomares Award. So, nung 2002, sumali po si Ruth Ocomares representing Dominican Republic. So, ayan po siya. She is also na kinoconsider na one of the strongest, favorite siya, gustong-gusto siya ng mga fans. However, hindi siya nakapasok din sa first cut. Kaya from 2002 to 2016, ang panawagan sa mga candidates na super strong, super popular, pero naligwak ay Ruth Ocomares Award. Not until, ayan, nagkaroon si Mariam Habach or dumating si Mariam Habach noong 2016. At ngayon, El Tocuyo na yung term sa mga strongest candidates sa mga Miss Universe, Miss International, Miss World, pero hindi sila umabot sa first cut. Let us now begin with the top 5. So, yung 5th place goes to Canada. Ayan, so si Canada, lagi din siyang nasa hot picks, pero ayun nga, hindi siya pinalad. She failed to reach the first cut sa Miss Universe noong finals night
lagi siyang nasa hot picks, lagi siyang binabanggit sa mga pageant vloggers, analysts, yung mga ganyan, or sa mga pageant pages, pageant groups. However, ayun nga, na-slash siya. And then the next is Brazil. Lagi din nasasama si Brazil sa mga hot picks, predictions, mga favorites, yung pre-arrival, arrival, and then sa preliminary competition, laging pasok si Brazil. Pero, may mga factors talaga, baka hindi nagustuhan sa preliminary interview, kaya siguro she failed or she missed the first cut of Miss Universe 2023. Kaya, yes, we appreciate na-appreciate natin yung mga efforts nila, talaga yung preparation nila. However, there are really factors na hindi natin masabi na reasons why they failed or they missed the first cut. Moving forward sa number 3 or the second runner-up. For me, I chose France. Why? One possible na pwede nating i-relate factor is the wardrobe during the preliminary competition. Yung sa swimsuit, okay naman yung lakad niya, no? Okay yung stage presence niya, the confidence. However, hindi nag-match sa katawan niya yung pinasuot sa kanya sa two-piece swimsuit. I'm not sure kung napansin nyo yon, hindi bumagay sa kanya yung swimsuit. Although, okay naman yung pasarela niya, okay naman yung confidence niya, ayun. And then, pati sa gown, same thing. Talagang ipinaglaban niya, no, yung kanyang stage presence, yung confidence power, tsaka yung presence talaga niya. Even though, medyo, yung pinasuot sa kanya is ganun din yung nangyari. Parang there is something complicated doon sa sinuot niya. Pero for me, sinali ko pa rin siya kasi, di ba, maganda yung background niya and advocacy. So, nakakalungkot lang, she failed to reach the semi-finals round of Miss Universe. The first runner-up for me is Dominican Republic. Why? So, one factor is yung napapabalitang personality niya. So, syempre, sa Miss Universe, they are also observing, especially yung mga staff, mga candidates, yung mga pageant fans, na kapag may napansin silang something off with your personality, your character, pwedeng maka-apekto yan sa chances mo to win the crown or to enter the semifinals. May mga issue talaga. I am not sure. Siguro, tas na-link din siya kay El Salvador. I'm not sure kung ano yung mga issues na yon. May issue ulit about sa sinuot na gown, na yung about sa designer, yung mga ganun. May mga nagsasurface na issue about her. Siguro, that's the reason why na i-consider na hindi siya dapat na maka-enter. So, that's my own perception. Pero you can add more to it about this parang circulating na connected sa kanyang personality or character. And for me, Miss El Tocuyo awardee is Mexico. And I am very sorry, Mexico, for being the chosen one na El Tocuyo. Yes, indeed, I always include Mexico sa aking top picks. However, I am also surprised na hindi siya nasama. Same din kay Dominican Republic, France, Brazil, and Canada, no? I'm also so sad for them. I appreciate yung mga efforts and preparations nila. So, one major factor na pwede nating i-connect is yung health. Yes, yung health. Hindi ko mahanap yung picture ng kanyang foot na medyo na-injure. May nakita ako na picture eh. However, hindi ko lang na-save. Kasi kapag hindi ka 100% na healthy or physically ready, it can really affect your performance. So, makikita nyo, pwedeng i-relate natin yung sa injury niya sa ankle sa kanyang pasarela, di ba? Medyo hindi 100% yung kanyang pasarela. Although, maganda naman, kaya lang mapapansin mo na medyo matamlay. She is not giving the 100% na wow factor, pati sa evening gown. So, pwede nating i-attribute yung health niya about this factor. Kaya, ayun, na El Tocuyo tuloy siya. Nasa kanya na yung lahat, ang ganda niya, kahit walang makeup. However, yun yung pwedeng main na i-relate natin na factor. And wala na ang iba. We also truly understand yung sentiments ng dating Miss Universe na si Lupita Jones. Medyo upset siya, no? So, basahin natin yung sinabi niya dito. Translated siya. So, Lupita Jones strikes against Miss Universe. So, a few minutes ago, she said the following on her Instagram live. So, nag-Instagram si Madam Lupita Jones. Number 1, confirms that
he has lost the Miss Universe franchise in Mexico and will no longer be able to send the Mexican candidate to Miss Universe. So, syempre, out of emotion, baka nasabi lang niya ito because she is very upset. Baka mamaya, pwede niyang i-retract ito mga sinabi niya. Number 2, Miss Universe organization didn't warn him about the change of franchise. So, he already suspected it but found out only upon arrival sa El Salvador. Ayun, yung he, siguro she ito, no? Dahil sa translation. Number 3, she says that the loss of the franchise is due to the interest of the owner of Miss Universe and urges Mexicans to be very careful when trying to invest in the Miss Universe organization as they are bankrupt and accused of fraud. So yeah, may nakikita tayong mga balita about that. Ang daming articles about yung fraud or bankruptcy, whatever, mga ganyan. Number 4, points out strange treatment towards Melissa Flores by the Miss Universe organization since she arrived at the concentration of in El Salvador. Ayun. So may mga pinoint out niya siya dito and then says hadn't spoken about this topic before for fear of affecting Melissa Flores' participation. So, yun ang mga sentiments ni Miss Lupita Jones. So, medyo siya, upset siya, no? Kaya, we truly understand. But siguro, pwedeng i-retract niya ito kasi baka after mag-subside yung kanyang emotions. Okay, so here are the past El Tocuyo winners, no? Pero mag-start tayo sa 2010. So, kay Venus Ra, yung El Tocuyo 2010 ay si Venezuela. Nung sumali si Shamsi, ang El Tocuyo ay si Malaysia na sobra talagang super popular siya pero biglang El Tocuyo. Pero Ruth Ocomares Award pa ang tawag doon, no? Kasi wala pa si Mariam Habach. 2012, ang Ruth Ocomares ay si Puerto Rico, si Baudine Cuellar. Ayun. As in, siya yung top pick talaga. Ang ganda ng pasarela niya. Tapos, naloka ang lahat na Ruth Ocomares Award siya. Then, 2013, nung sumali si Ariela Arida, Poland, ang El Tocuyo, si Pauline Krupinska, if I'm not mistaken. O, di ba? Siya yung isa sa mga number 1 bets nasa hot picks. Kahit itignan nyo yung 2013 sa Missosology o sa Sash Factor, siya yung number 1. Tapos, naganoon siya. And then, 2014, if I'm not mistaken, Mexico ata, 2014. Yes, si Mexico nga. You can correct me if I'm wrong dito. Baka may iba pang candidates nung 2014 ang Ruth Ocomares pa. Tapos 2015 naman si Vietnam. So makikita natin sa mga hot picks, i-try yung i-research yung hot picks, laging meron si Vietnam. Pero yun nga sa kasamaang palad, hindi siya nakuha. And dun yung time na nanalo si Pia. Tapos nagkaroon pa ng issue yung pag-announce ni Steve Harvey. Ayun. And then, here comes 2016, si Mariam Habach. So, from Ruth Ocomares Award, naging El Tocuyo, kasi taga El Tocuyo, Venezuela, si Mariam Habach. Ayun. Tapos, ang sumunod sa kanya, 2017, Mexico. So, siya yung El Tocuyo nung 2017, 2018, Ecuador. So, okay, dito pa nag-practice sa Pilipinas si Ecuador, pero legwak, no? And then, 2019 naman, ang El Tocuyo ay si Argentina. So, si Argentina, lagi din siya sa mga hot picks, lagi siyang pinag-uusapan ng mga pageant pages, pageant groups. Pero, yun nga, naligwak siya. 2020, South Africa. So, siya yung nanalo ngayon, na first runner-up yung sumali ngayon. Yun nga, malakas din siya, kaya lang marami rin ang nagulat. Hindi siya naisama sa semi-finalist. Tapos, 2021, ayun, si Spain. Nakakatuwa si Spain kasi tinanggap niya yung El Tocuyo Award nung pumunta siya dito sa Pilipinas at masayang-masaya siya sa nakuha niyang award. I'm not sure bakit hindi tinutuloy ng El Tocuyo yung pag-award nila sa mga candidates na ganito, no? And then, last year. So, eto yung pinakamasaklap, naputol yung placement streak ng Pilipinas. So, ayun na nga, si Celeste Cortesi from the Philippines. Ayun, siya ang tinuguriang El Tocuyo. Pero yung isang page, ayaw nila ng Pilipinas kasi Thailand ang bet nilang El Tocuyo. Ayun, tapos ngayon naman, ayun, si Mexico. So today's recipient of El Tocuyo is Mexico. And once again ha, inuulit ko, I truly apologize
Syempre, no? Kasi big respect, malaking respeto sa mga preparations nila, investment, pinaghirapan nila, pinagpuyatan, yung energy, effort, yung mga perang na nagastos nila, hindi rin madali, no, na sumali sa Miss Universe. Kaya lang, there are really factors to consider why they didn't make it sa semi-finalist. So, ayun na nga, naipasa na ni Celeste Cortez yung kanyang trono, yung kanyang corona as Miss El Tocuyo to Mexico. Yes, we appreciated din yung efforts ni Celeste Cortesi kung bakit hindi siya nakapasok sa semifinals last year. And ang sama ng loob ko nung hindi siya nakapasok, no. Isa din ako sa na-hurt ng sobra-sobra. And ang daming speculations kung bakit daw siya hindi napasama, no. So, ayun. Hindi ko rin masabi kasi wala namang confirmation, but ang daming nagsisirculate ng mga stories about bakit hindi siya napasama. But anyway, we should be happy na we, again, entered the placement streak. So, sinimulan na ulit ni Michelle D yung placement streak ng Pilipinas sa Miss Universe na nakapasok and na-penetrate din niya ang top 10. O, di ba? Kaya, hopefully, tuloy-tuloy na ito for how many years, how many decades para at least ma-maintain natin yung momentum sa Miss Universe. Okay, so that's it for today about El Tocuyo. So sana may natutunan kayo about El Tocuyo. So na-explain ko yan. Yung El Tocuyo, kung saan siya nanggaling and bakit naging El Tocuyo before Ruth Ocomares Award. So ganun yung term sa mga naligwak sa semifinals. Pero it doesn't mean na syempre i-discredit natin. Of course, no, we respect kung ano man yung mga efforts talaga nila, preparation, yung gastos, o di ba, hindi rin birong sumali sa Miss Universe. Okay, so that's it guys. Thank you and sana panoorin nyo ulit ako lagi sa mga next vlogs ko even if non-pageant related topics. Okay? Thank you so much and have a wonderful day and stay safe.